Please turn with me to Romans chapter 5 verse 1 to 5. Freeze muna tayo sa ating expository series sa Book of Mark dahil nakikita po natin na ito ang kailangan po na mensahe na marinig ng bawat isa at this point of time bilang isang iglesia. Romans chapter 5 verse 1 hanggang sa verse 5. Ang sabi po dito, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. May the Lord bless the proclamation of His Word this afternoon. Para po sa overview, mga kapatid, mga kaibigan, mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 4, ay talagang ipinaliwanag ni Apostle Paul, nakipagbakbakan siya. Maidepensa lamang ang justification by faith alone. This is the glorious doctrine of justification by faith alone. Na ang lahat ng mga tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos at nangangailangan ng kaligtasan. At ang tanging paraan upang makamtan ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. And the only way na matanggap natin ang kaloob ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Kailangan po natin ang kaniyang katuwiran. At ang katuwiran ni Kristo ay ini-impute sa atin, dinadamit sa atin, ibinibilang na katuwiran natin. At nangyayari ito sa atin kung meron tayong pananampalataya kay Kristo. So nakipagbakbakan talaga si Pablo sa first 4 chapters in order to defend the glorious doctrine of justification by faith alone. Ngayon, sa pagpasok po natin sa pagpasok po ni Paul sa chapter 5, dinadirect ni Pablo ang atensyon ng kaniyang mga readers sa bunga ng justification. Sa resulta ng justification by faith alone. Kung mapapansin po natin, if you are familiar with the book of Romans, sa unang 4 na chapter, ang kinakausap ni Apostle Paul ay ang mga unbelievers primarily. Those in need of justification and reconciliation. Pero sa chapter 5 hanggang sa chapter 8, ang kinakausap ni Paul primarily ay ang mga ligtas na, ang mga na-justified na, ang mga redeemed, ang mga tinubos na. Ang justification, ito po talaga yung confidence natin sa harapan ng Diyos. Meron po tayong kausap kanina, bago po mag-afternoon service, ay talagang nakita at pinaliwanag na ang justification, ito po talaga ang batayan ng ating confidence sa harapan ng Diyos. Ito yung pundasyon ng ating assurance. Yes, kailangan din po nating tingnan ang bunga ng kaligtasan because faith without action is dead, but the ultimate ground of our assurance is what Christ has done. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Yun po ang ating justification. Ang katuwiran ni Kristo idinamit sa atin, wala tayong katuwiran. Ang dugo ni Kristo ang pinantabon, pinanghuga sa lahat ng ating kasalanan. So, the ultimate ground of our assurance is the work of Jesus Christ. At ang pinakaunang salita po ni Paul sa verse 1 ang naglalatag ng stage kung ano po ang mga kasunod na ituturo ni Paul. Inumpisahan ito sa salitang kaya. Kaya yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, now that we are justified, what's next? Ito po talaga yon, application ng ating justification, ang resulta ng justification. At sa unang 2 verses, dinescribe ni Pablo
ang immediate consequences of this justification. Now that you are justified, ano ang resulta? Well, unang binanggit ni Pablo, we have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. And then pangalawa, we have confidence of access. Nakakalapit tayo confidently. Tumatayo tayo sa harapan ng Diyos nang hindi tayo kailangang matakot na i-condemn niya tayo sapagkat ang puot at galit ay tinanggap na po ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Sinalo na po ni Jesus. And then pangatlong binanggit ni Pablo sa verse 1 and verse 2 is that we rejoice in the hope of the glory of God. Meron tayong nilulook forward. Meron tayong pag-asa that one of these days we will be with the Lord forever and ever. Now, sa pagpapatuloy po sa verse 3 hanggang sa verse 5, ay ang sabi po ni Paul sa verse 3, at hindi lamang gayon. So yung mga naunang blessing, yung peace, yung access, yung hope, hindi lamang yun ang pagpapala, hindi lamang yun ang resulta ng justification. May dagdag pa po. Now, mga positive itong mga nasa verse 1 and verse 2. Pero pagdating sa verse 3, parang out of place itong sinasabi ni Pablo dito. Hindi lamang gayon, may dagdag pang blessing. Pero anong blessing? We rejoice in our tribulation. Teka, parang out of place, no? Parang out of place talaga. Hindi lamang gayon, we glory in our suffering. Papaanong maging glorious ang suffering? How can this be the cause of our boasting? How is suffering the fruit of justification? Now, ang sinasabi po ni Apostle Paul is that itong confidence natin bilang mananampalataya kay Kristo, na de-demonstrate ito sa paraan ng pag-responder natin sa suffering and tribulation na ating nararanasan. Individually at bilang isang iglesia. Ang sinasabi po ni Apostle Paul, one of the distinctive marks of a true Christian is that a Christian rejoices or is able to rejoice in times of tribulation. So, i-examine po natin ang tribulation individually and ecclesiastically as it applies to our confidence in the Lord Jesus Christ. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po aming Panginoon. This is an opportunity for us to be reminded na sa buhay namin bilang mananampalataya, because Satan is really against us. He hates God's people. He hates the church. And that is why he keeps on attacking the church. And it is in your good pleasure, O God, that you prepare us, that you establish us in the faith, that trials and tribulations are really inevitable. Help us to see this truth mula sa inyong salita, O Diyos. We do not treat tribulations romantically, but we treat it objectively based on your revelation. Tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad nito. In Jesus' name we pray. Amen. Unang punto, ang tribulation ayon pa sa Biblia, ito po ay consistent sa buhay Kristiyano. Tribulation is consistent with the Christian life. Ito ang pinakaunang maunawaan ng lahat ng mga anak ng Diyos, na ang tribulation ay consistent yan sa Christian life. Hindi yan abnormal, hindi yan shocking, hindi yan surprising. Kung babasahin po natin ang buong kasulatan, malinaw talaga na ang lahat ng mga tao ng Diyos ay sinusubok. Kahit si King David na tinaguri ang a man after God's own heart. Ang daming mga salmo ni King David na naglalahad ng kaniyang depression, naglalahad ng kaniyang mga struggles, ng kaniyang prayers sa ating Panginoon. Tribulation, suffering among God's people is one of the predominant themes of the scriptures. In fact, talagang frequent itong kinakover kahit sa preaching po ng ating Panginoong Hesukristo. For example, John chapter 16 verse 33. Please turn there. John chapter 16 verse 33. Ang ating Panginoon na mismo ang nagsasabi dito. Ang sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig.
Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. You see, tribulation is really consistent sa buhay ng isang Kristiyano. Matthew chapter 5 verse 11 and 12. Ang sabi po ng ating Panginoon dito sa Beatitudes, Matthew chapter 5 verse 11 and 12, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So, let us not have this delusion that the Christian life is exempted from trials and tribulations. In fact, ang ating Panginoon na mismo ang nag-pronounce that in this world we will really experience tribulations and persecutions. At patuloy na tinuturo din ni Apostle Paul ito na ang mga Christians ay dapat mag-i-expect tayo na hahamunin tayo dito sa mundo. Paano natin nasabi ito? Hindi naman po natin maaring i-ignore ang 2 Timothy chapter 3 verse 12. Please turn there. As you seek to live godly lives before God and before men, sometimes what is the price? Ano po ang price at times? 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang sabi po dito, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. You want to live godly lives before God and before men, you will be persecuted. You will stand up for the truth. Lalong-lalo na sa ating generation ngayon na ang Christianity ay dinidemonize, you will be persecuted. And don't you know that just plainly explaining to the believers that tribulations is already part of the Christian life, that is actually a source of encouragement and edification. That was how the Apostle Paul strengthened and encouraged the believers in Philippi. Acts chapter 14 verse 22. Acts chapter 14 verse 22. How did Paul encourage the believers there? By telling them honestly that tribulations are already part of the Christian life. Honest ang Biblia. Hindi po nagpatumpik-tumpik ang banal na kasulatan. Acts chapter 14 verse 22, ang sabi dito, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. Sa paanong paraan pinalakas ng Panginoon ni Pablo sila? At sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. So how did Paul encourage the believers there? By simply telling them that through much tribulation, we enter the kingdom of God. Now, sa modernong secularized na iglesia, kung ikaw ay magtuturo ng mga bagay na ganito, it is really strange and foreign. Because this is a generation wherein Christianity is defined in terms of feeling good. Feel good Christianity. Blessing, siksik, liglig, umapaw. At kung ituturo natin ang suffering ay bahagi talaga ng Christian life, for many evangelicals nowadays, it seems like a false doctrine. Parang maling katuruan. This is because Christianity in our generation today is different from the Christianity of the Bible. Sadly speaking. Ang Christianity ngayon is a feel-good Christianity. Pero ang tunay na Kristyanismo ay acquainted with suffering. In fact, ang sabi po ng ating Panginoon, no servant is greater than the master. If they persecuted the master, they will also persecute the followers. Namumuhay tayo sa generation na halos lahat ng sectors ng ating lipunan ay hostile laban sa Christianity. Ang media ay galit sa Christianity. Lalong-lalo na ang Hollywood. Talagang galit sa Kristyanismo ang Hollywood. Ang mga political elites, they craft laws that are anti-Christian. Pati ang mga colleges and universities, they are really against Christianity. Kaya baka idarating ang panahon na kung tayo ay mag-profess ng pagiging follower natin kay Kristo, darating siguro sa ating bansa. Hindi tayo nananakot, pero
Parang mangyayari talaga yan. Darating ang panahon that when we profess to be followers of Christ, it will be a costly commitment. Because we will be ostracized. We will be persecuted. Ang pag-uusig, ayon pa kay Peter, hindi na po daw yan nakakagulat. Kung mangyari daw yan sa ating buhay, hindi natin ito ituturing na parang shocking, na parang nakakagulat. 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13. 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13. Ang sabi po dito, mga minamahal, huwag tayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo'y magalak. Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. In other words, we do not romanticize suffering, but the Bible is plainly telling us that suffering is the norm rather than the exception sa isang tunay na mananampalataya. Now, kailangan po nating maunawaan na ang tunay na believers ay binago na ang kanyang puso at isipan. Naranasan po natin ang bagong kapanganakan. Meron na po tayong bagong puso na magbigay kaluwalhatian sa Diyos anuman ang sitwasyon sa ating buhay. At meron na po tayong pagpapasakop sa batas ng Diyos. Ang paraan ng Diyos, ang ating paraan na ngayon. Now, talagang conflict yan sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat by nature, ang lahat ng mga tao ay napupuot laban sa Diyos. Malinaw yan sa Romans 8:7. And so, if they hate God, they will also hate the followers of Jesus Christ. Because they hate God. John chapter 15 verse 18 hanggang sa 20. Ito ang pinaliwanag mismo ng Panginoon sa atin. John chapter 15 verse 18 hanggang sa 20. Ang sabi po dito, kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapupuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, if your sermons do not offend people, it could be that that sermon doesn't contain the gospel at all. Because an evangelistic sermon, says Martin Lloyd-Jones, is really offensive to the people of the world. It's really offensive. Now, pangalawang punto, ang tribulation ay isang tiyak na sukatan kung tunay ba talaga ang ating kaligtasan. Tribulations is one of the sure tests of the genuineness of our conversion. Ito ang pangalawang bagay na dapat po nating maunawaan. Dito po mai-expose kung tunay ba talaga tayong converted to Christ. Papaano tayo mag-respond when trials and tribulations come. Sapagkat ang mga hindi tunay na mananampalataya kay Kristo, kung dumating ang mga pag-uusig at mga pagsubok, tiyak na sila itatalikod sa ating Panginoon. Nakita natin yan sa John chapter 6. After hearing the difficult teachings of the Lord, those who were identified as disciples of Jesus Christ abandoned Him and did not walk with Him any longer. At ang nanatili ay 12 lang, ang isa pa ay dyablo. Na marami pong mga tao na akala nila Christian sila dahil nakaranas sila ng experience. Lalong-lalo na't naka-join sila ng worship, and then nakaramdam daw sila ng lamig all over during singing. And then, merong joy na hindi nila maipaliwanag. Merong alab sa kanilang puso. Pinapawisan daw sila. Merong kaligayahan na hindi nila maipaliwanag na kung ikaw ay makikinig sa kanila, parang hindi ka Christian kasi hindi mo naranasan yung ecstatic experience na yon.
But what happens when the feelings subside? What happens when tribulations come? What happened? What will happen kung ang experience na kakaiba na yon ay mag-subside na, magwakas na? Papaano nila i-handle ang reality of the Christian life? Papaano sila mag-respond kung darating ang tribulation? Well, ito po ang pinaliwanag ng ating Panginoon sa parable of the sower. Matthew chapter 13, verse 20 hanggang sa 21. Matthew chapter 13, verse 20 hanggang sa 21. Ang sabi po dito, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayon may hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. You see, nagagalak pa daw niyang tinanggap or siyang tinanggap ang salita. Pero hindi po nakaugat. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Yan po ang isang hindi tunay na believer. Kapag dumating ang pag-uusig at mga kapighatian, siya po ay natitisod at tatalikod siya mula sa ating Panginoon. Pero ang tunay na mananampalataya, magpapatuloy. Magpapatuloy. At merong kagalakan sa kanyang puso, kahit merong persecution. Yun ang sinasabi ni Pablo sa ating teksto sa Romans chapter 5 verse 3. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Not because of tribulations per se, but because of the grace of God working in us in the midst of tribulation. Gaya ng ating pagmamapuri sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos, we also boast in our tribulation. Talagang strange yan. Hindi yan, kahangalan yan para sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Because most people, when trials come, they want to be free from trials at once. Kung ang ating iglesia ay humaharap sa pagsubok at medyo prolonged na pagsubok, we begin to question, bakit hindi pa matapos-tapos ang pagsubok? No. Because this is really the natural reaction of man. When trials and tribulations come, we want to be free from trials and troubles at once. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ang trials and tribulation ay isang kasangkapan ng Diyos upang gawing matibay ang iglesia. Talagang pinahihirapan yung mga nagmi-military training, yung mga nagpupulis training. Madaling araw silang gumigising ng maagang-maaga, nagkaka-dance doon, nagja-jogging. Talagang that's part of their training that they need to be tough. Ganon din sa kahit anumang larangan. Kung sa kahit anumang larangan ay kailangan talaga ang challenges, kahit sa mathematics, you cannot be a good mathematician if you avoid difficult mathematical problems. Ganon din sa Christianity. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mananatiling flamboyant, boneless, jelly type of Christianity. God wants us to be established. And the only way for us to be established in our faith is for us to be tested by trials and tribulations. And that is why we consider it pure joy. Because tribulations could produce patience. And patience could establish us. Para sa lahat ng mga tao or majority of the people, they want to be free from trials or troubles immediately. Gusto natin na ang mga tao ay maganda ang kanilang iniisip patungkol sa atin, pero para sa mga Christians, opposite ang katotohanan. Because when you are a Christian, it is already given that men will really despise us. Men will really speak negatively of us. And because of that, we rejoice. Dahil sumusunod tayo sa yapak ng mga propeta of old, na sila man din ay inusig dahil sa ating Panginoon. Matthew 5:12, ang sabi dito, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So, paano ba mag-respond
mag-react ang tunay na believers pagdating sa persecution and suffering? We respond by considering it pure joy. Diba? James chapter 1 verse 2. That's how we respond, by considering it pure joy. When we experience trials and suffering, we rejoice. Ito po ang ating pinagmamalaki. Ito actually ang ating medal of honor. Of course, gaya ng sinabi ko po kanina, hindi po ito nagtuturo ng masochism na ini-enjoy natin ang suffering per se. But Paul is telling us that we can rejoice in our sufferings because it actually promotes patience, perseverance, long-suffering, and hope. Lalong-lalo na kung sunod-sunod ang ating mga kapighatian dito sa mundo. It inspires us to long to be with the Lord. Come quickly, Lord Jesus. Isa sa mga dominant theme sa book of Revelation, come quickly, Lord Jesus. In the light of the persecutions na kinakaharap ng iglesia ng Panginoon. Pangatlong punto, ano ang rason kung bakit ang mga Christians ay magawang nagagalak sa kapighatian? Why is it that we rejoice in tribulation? Papaano na ang kapighatian ay nagpupromote ng ating pag-asa? Ang sagot, dahil ang kapighatian ay nagpuproduce ng perseverance and patience. Baliktad pala, sasabihin natin na parang hindi ko kakayaning mag-persevere. Kung iba't ibang pagsubok ang aking mararanasan, parang hindi ko kakayanin. Baliktad. Para sa isang Christian, necessary ang tribulation for your perseverance. Nakuha natin? Necessary ang tribulation for our perseverance. Matthew chapter 10 verse 22. It's the same word. At kapupuutan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. It's the same word na sinasabi dyan sa, sa Romans chapter 5 verse 4 na perseverance, pagtitiis, mananatili, magpapasensya. Ang counterfeit Christianity ay tumatakas mula sa persecution. Para sa kanya, ang Christianity is a feel-good experience. Gustong-gusto siguro niya yung music sa loob ng church. Gusto-gusto niya yung barkada feel system sa loob ng iglesia. And he loves feeling good about himself. That's the Christianity na orientation sa ating kultura ngayon. Pero si Kristo, hindi niya naging master. Hindi niya nakikita na si Kristo ay karapat-dapat na alayan natin ng ating buhay. Hindi siya namatay sa kanyang sarili. At hindi niya itinutuon ang kanyang paningin sa espiritual na mga bagay. Pero sa isang tunay na mananampalataya, nakikita niya ang halaga ng suffering, kaya niyayakap niya ito. He sees God's glorious purpose in suffering. At kung pag-aralan natin ang church history, strongest actually ang church nung ito ay humaharap ng greatest hardships. During the time of the great persecution, when the church faced the greatest hardship, historically, ang iglesia talaga, yun po ang pinaka-strongest moment ng church. Nung pinapatay yung mga Christians, the church was really the strongest when it faced the greatest hardships. Kabaliktaran ang nangyayari kung ang church po ay very relaxed, very loose, very smooth ang tinatahak nito. Nakakatakot. Prone yan na maging complacent. Gaya na nangyari ng iglesia doon sa Laodicea. Mayaman na church. They had everything that they needed. They had all the resources. Very smooth ang pangyayari. Pero ang Panginoon nagsasabi na sila ay malamlam, malahininga, kaya isusuka, iluluwa sila ng ating Panginoon. Historically, the church has always been the strongest when it faced the greatest hardships. And historically, the church has always been the weakest when it really felt so relaxed. Kaya kung sinusundot ng Panginoon ang ating church, at ang ating individual lives, kung talagang kinikirot tayo ng Panginoon ng pagsubok,
even prolonged trial, let us consider it as pure joy. Hindi tayo magrereklamo, kapatid, dahil pinapatibay tayo ng ating Panginoon. Ini-strengthen tayo ng ating Panginoon. Ini-establish tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo kinakalimutan ng mabiyayang pakikitungo ng Panginoon sa kanyang mga tao. Kabilang tayo. We have the reason to rejoice in tribulation. It is a necessary part of our Christian growth. Although hindi natin hinahanap, hindi natin nililigawan ang tribulation, ha? Hindi natin nililigawan ang tribulation. But when tribulation comes, we embrace it. At tinuturing natin itong opportunity to call upon the name of the Lord and experience the sufficiency of His grace. When Paul experienced thorn in the flesh, he called upon God. And although the answer was negative, but the assurance of God was there. My grace is sufficient for you. Kaya si Pablo ay nagbo-boast sa kaniyang kahinaan because where he is weak, then he is really strong. Not because of his inherent strength, but because of the strength that comes from God alone. Nagagalak tayo sa tribulation ayon pa sa James chapter 1 verse 2 to 5. Nagagalak tayo sa tribulation sapagkat ito ay nagpapatunay na ang ating pananampalataya ay totoo. Pinapatunayan ng tribulation na tayo talaga ay totoo sa ating pananampalataya. In other words, kung tayo ay haharap sa tribulation, dito talaga lalantad ang genuineness of our conversion. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa ganito kayo'y nagagalak, bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Yung sinabi ni Peter na sa sandaling panahon, ang konteksto po nito, decades na po na persecution ito. But according to Peter, sandaling panahon pa rin. Because when we compare it with eternity, yung isang dekada dito sa mundo ay walang katiting lang yan sa eternity. Itong persecution na ito, this has lingered on for decades. Pero ang sinabi ni Peter, sa sandaling panahon. Kung nakaranas tayo ng pagsubok bilang isang iglesia 2 months ago, 3 months ago, naku, walang sinasabi yan sa sinasabi ni Peter dito na sandaling panahon. Sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. We have all the reason to welcome tribulation because through tribulations, ang kadalisayan ng ating pananampalataya ay mas lalong kikinang. At maaaring gagamitin ng Panginoon ang suffering upang tayo ay palakasin, upang i-build ang ating Christian character. Practically speaking, ang bata talaga na sanay sa responsibilities habang bata pa siya, pinaghuhugas ng pinggan, merong mga tasks, naglilinis ng banyo, lahat ng task, at hindi niya magawa ang gusto niyang gawin hanggat matapos yung kanyang mga task. I tell you, mapalad yung batang iyan. Dahil sinusubok siya ng responsibility at yun ang kanyang kalalakhan, hindi siya spoiled brat. Lumaki siya na responsible. Lalaki siya na meron talagang sense of accomplishment sapagkat merong responsibility na nilagay sa kanya. God can use burdens to strengthen us and to build our character. Ang suffering po ang mag-uudyok sa atin na tayo ay tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. And when we look to Christ, we become like Him. When Jesus Christ was reviled, He did not revile in return. When we look to Christ, we become like Him. And so the plan of the devil to destroy us will be frustrated. Because when we experience tribulation, we fix our eyes on Jesus. And when we fix our eyes on Jesus, we become like Him. And the purpose of the enemy is frustrated.
because the enemy wants us to commit sin and to be destroyed when we face tribulations. That's the purpose of the enemy. He comes to kill, to steal, and to destroy. But when it comes to tribulations and we fixed our eyes on Jesus, we become like Him. And so, the plan of the devil is frustrated. As we draw closer to Christ, Satan loses his ability to destroy us. James chapter 4, verse 6 hanggang sa verse 8. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos, at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Now, what is true of persecution is also true of suffering in general. In fact, kung si Pablo ang pagsasalitain, yung suffering and persecution, yung mga iba't ibang pagsubok at saka persecution, pinag-isa lang yun ni Pablo eh. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. Pinag-isa lang. Pinag-isa lang. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, o pinag-isa lang paglait, kahirapan, di ba kahirapan? It includes poverty, pag-uusig, at mga sakuna, kahit mga pestilence, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. So it really applies to sufferings and tribulations in general, hindi lang sa persecution. Ang isang Christian ay nagde-demonstrate talaga ng patience and endurance, even in the face of the greatest hardship. And I tell you, kung ang ordinary Christian ay inaasahan na magde-demonstrate ng patience and endurance, lalong-lalo na sa isang pastor, no? Sa isang lingkod ng Diyos na hindi talaga mainitin ang ulo. Hindi talaga sober-minded kahit merong mga pagsubok na darating. And who is sufficient for this task? Only God is sufficient for this task. And that is why no pastor, if he maintains his composure, no pastor should boast of himself. It's all by God's grace. So, hindi natin alam kung anong uring tribulation ang kinakaharap mo ngayon, kaibigan, kapatid. Sa trabaho mo, sa kalusugan mo, sa finances mo. Baka nakakaranas ka ng verbal insults. Baka nakakaranas ka ng physical assaults. Pero bilang mananampalataya, we don't have to be bitter. Bilang mananampalataya, maaari nating tanggapin ang mga bagay na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maaari tayong magalak, gayong nalalaman natin na ginagamit ng Panginoon ang mga bagay na ito upang tayo ay maging kawangis sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil dito, tayo po ay maaaring magalak. At itong mga bagay na ito ay nagka-confirm sa ating pag-asa, ang ating confidence. We are more certain about the genuineness of our salvation during trials and tribulations. That's why we glory in it. Bakit ang mga Christians ay nagpapatuloy pa rin kahit sa pinakamatinding paghihirap? Hindi po sa ating kalakasan. Hindi talaga sa ating kalakasan. No. Kung tayo ay titingin sa ating kalakasan, magawa ba nating mag-rejoice? Titingin tayo sa ating kalakasan, we have all the reason to panic. Kung titingin tayo sa ating kalakasan. Pero kung tumingin tayo sa biyaya ng ating Diyos, ito po ang sinasabi ni Paul sa Romans chapter 5 verse 1 and 2. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan
At naghagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. And we are rejoicing in the omnipotent power of God na siyang nagsusustain sa atin in the midst of persecution. At ilang beses na ba na niligtas tayo ng Panginoon sa mga pagsubok in the past? Pagdududahan pa rin ba natin siya sa kasalukuyan? Nothing shall be able to separate us from the love of God. 2 Timothy chapter 3, verse 10 hanggang sa 11. 2 Timothy chapter 3, verse 10 hanggang sa 11. Ang sabi po dito, ngayon sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis, mga pag-uusig. That's already part of it. Mga pagdurusa, anumang bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra, napakaraming pag-uusig ang tiniis ko, ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Di ba ito rin ang patutuo ng salmista? Psalm chapter 34, verse 19. Kaya kapatid, ano man ang kinakaharap natin ngayon bilang isang iglesia, we should take it as an occasion for rejoicing. We don't have to panic. We don't have to complain. We don't have to murmur. We just have to rejoice in God because tribulations really produce character in us. Psalm 34 verse 19, ang sabi dito, marami ang kapighatian ng matuwid. Marami daw. Ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. We say praise God to that. We say amen. We say hallelujah. Ang ating comfort ay dahil kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ang assurance natin is that alam natin na siya ay working in us pa. And we are still a work in progress. Hindi pa tayo nakarating doon eh. Ang ating holiness, ang ating sanctification is progressive. Ang standard is perfection. Hindi natin yan marireach sa buhay na ito. Marireach natin ang perfection sa araw ng muling pagkabuhay, sa glorification. But the standard remains the same. 100% holiness sa pamamagitan ng batas ng Diyos. Magsusumikap tayo para sa ating sanctification, pero ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kumikilos sa atin. Sa sanctification, it's really the work of God and the effort of the believer. We grow in holiness. We grow in sanctification. Pagdating naman sa justification sa ating kaligtasan, we do not grow in justification. Justification is 100% pagkilos yan ng Panginoon. Naaariing ganap ang isang mananampalataya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ng kaniyang katuwiran once and for all times. Yun ang justification. Legal yun, forensic yun. But sanctification, part po ng ating paglago sa sanctification ay ang tribulation. Nahum chapter 1 verse 7. Nahum chapter 1 verse 7. Ang sabi po dito, ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan. At nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Ang ating Panginoon daw ay muog sa araw ng kaguluhan. Nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Whoever you are, if you are a child of God and you come to Him, He accommodates you. He accommodates you. He welcomes you into His bosom when you come to Him, when you humble yourself before Him. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, to whom shall you go? Sa kayamanan mo? You seek comfort from your wealth? Maraming mayamang nagsusuicide. To whom shall you go? You seek comfort from your friends? Or in your friends rather? Doon ka humihingi ng comfort? Maraming traidor dito sa mundo. Kaibigan ka lang nila kung meron ka. Pero kung wala ka, tsapuera ka. Saan ka huhugot ng kalakasan? Ang tunay na comfort, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na katiyakan, ang tunay na assurance ay na kay Kristo lamang.
mawala man sa iyo ang lahat, pero kung ikaw ay reconciled to God by His blood and righteousness, then you can be assured na dito sa mundo ay kapighatian man ang ating portion. Ang ating portion dito sa mundo ay kapighatian man. But what comes after this is eternal joy, unspeakable joy, glorious destiny, kasama ng ating Panginoon sa bagong langit at bagong lupa. Magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan, at lumapit ka kay Kristo. At ikaw ay kanyang iligtas. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Panginoon, sa inyong salita. Consistent pala sa Christian life ang trials and tribulations. Hindi ito nakakagulat at nakakapagtaka, kundi ito ay consistent in order to make the genuineness of our conversion shine before the world. It develops character in us. It produces patience in us and perseverance. And because of this, we have all the reason to rejoice, and help us to do it as a church and as individual Christians. Salamat po, aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.